Good morning guys, meron tayong isang Ford Everest dito. Ang problema ay walang reverse, no? So ayan, nilagay natin sa reverse. At tapakan natin yung accelerator. So makikita nyo na wala. Hindi nagre-respond yung ating transmission. So in short, walang atras, puro abante. Sinubukan natin dito sa drive, pero okay, kumakagat naman yung drive. Kaya nakarating pa dito si customer. So tanging reverse lang talaga guys ang wala. So ayan, ni-reverse natin ulit. Yan, makikita nyo yung RPM na gumagalaw, pero yung sasakyan ay ayaw umatras. Ginamitan natin siya ng pantawas, pero ang sinabi sa atin dito ay sensor yung kanyang pinagbibintangan. Pero dahil sa nakailang unit na rin tayo na ginawa na ganito, kaya hindi natin paniniwalaan kung ano yung sinasabi ni pantawas. Dito ay ginawa natin agad yung ating dapat gawin. So itinaas na yung ating Everest para tanggalin yung transmission. Siyempre kukuha tayo ng import na magkakalas. Ayan, kung kilala nyo yan, si Ian, the brake master. Ang Everest na ito guys ay 2011 model. So common issue talaga niya. Kaya dito ay naibaba na natin yung transmission. So dahil sa ang problema niya ay nasa dulo, kaya kailangan nating bakbakin lahat simula doon sa harapan hanggang sa may dulo ng transmission. So dito ay pinabuksan natin yung ating oil pan at saka yung reverse piston. At syempre tatanggalin natin din yung kanyang valve body. So dito guys, papakita ko sa inyo, no, kung kita sa camera kung ano talaga yung nasira, no. So alisin lang natin muna yung valve body. Ayan, makikita nyo yung bahay ng anay, kaya siguro ito nasira. So dito guys, ayan, yan yung target natin for today's video na ating kakalasin, no? So napunggal guys yung brake band ng ating atras, kaya hindi na siya kumakagat dahil hindi na kumikilos yung ating brake band. Dahil sa common issue talaga to ng Everest na ganitong modelo, napupunggal yung kanyang bracket, kaya kailangan nating palitan yan, no? So bubuksan natin muna yung transmission natin. Sa pagtanggal nga pala guys ng oil pump ay kailangan natin i-retread yung oil pump at lalagyan natin ng ating ismahiwagang special tools, no? So ginamitan natin ito ng pang-thread. Ayan, humiram tayo sa machine shop. At syempre gamitan natin ng mahiwagang bakal na naka-welding doon sa ating Allen bolt. So malambot lang naman yan guys, no? Kunting pihit at palo-palo ay matatanggal na agad yan. Ayan, so paluin na natin ng piston pin. So umatras naman agad, hindi naman siya nagmatigas. So dito lahat ng pyesa na madaanan natin ay kailangan nating tanggalin, no? Dahil sa yung pakay natin ay nasa dulo mismo, pinakadulo mismo ng transmission. Kaya unlimited bunot-bunot tayo ng pyesa dito para maabot natin yung dulo. So tinanggal lang natin dito yung piston ng pang forward, no? Or yung drive. So tanggalin natin lahat ng nakaharang at nakasagabal sa ating daanan. So dito guys ay medyo may mga fast forward tayo, pero meron tayong ginawang video nito kung paano natin binuo step by step. Dahil sa kung rebuild ang asahan ay wala kayong aasahan dito, no. So ito nga pala guys yung sikreto niyan. Yan, kung makikita nyo yung allen na yan, yan, Torx. Para matanggal natin yung center support ay kailangan natin tanggalin yung tornilyo, no. So yan, yan yung tinatawag na center support. Kaya kailangan nating alisin itong tornilyo. So nung naalis na natin ay kailangan na nating bunot-bunutin, tanggalin yung lock. At malambot lang naman yung bunutin. Ayan, napaka-basic lang. Kaya sa mga magtatangkang magbaklas dyan na transmission, baka kayo uminit ang ulo dahil lang doon sa center support. Kaya dito ay pinakita ko na sa inyo kung saan yung tatanggalin, no. So ilang percent na lang guys ay mararating na natin yung dulo na ating pakay. So bunot lang tayo ng bunot dyan ng pyesa ay kailangan namang tandaan. So syempre dahil hindi na tayo bago sa ganito pa, ayan guys, makikita nyo yung naputol na bracket mismo ng brake band. Sana hindi tinamaan yung hub, no, dahil sa parang malala naman yung tama. At dito gamitan natin ng numero 7 na sungkit yung kanyang planetary gear ng reverse. So ilang pyesa na lang guys, mabubunot na po yan. Makikita na po natin yung naging diferensya, no. At makalipas lang ang ilang minuto ay ayan, natanggalan natin yung circlip na paharang-harang. So kailangan nating tanggalin lahat ng nasa harapan nang sa ganun ay mahanap na natin yung ating target na parts, no. Sa tingin ko ay okay naman yung kanyang mga clutch kit sa loob.
wala namang napunggal. So dito guys, may nakita agad tayo, no, na hindi maganda sa Anak paningin. ng sisiw. Gas. At dito guys, nakita agad natin yung unang pyesa na sira. So bali dalawa na sila, no? So ito yung brake band guys na napunggal yung bracket. So pakita ko sa inyo kung saan yung nakakapit, no? So ayan, makikita nyo na napunggal talaga yung dinampot natin kanina. At kasama ang palad pa ay kumayod ang ating brake band. Tumama doon sa ating sprung kung tawagin, o reverse clutch drum or clutch hub. So tumama, kaya ayan, gas. So dito guys ay napalaki na talaga yung gastos ni customer, no, dahil nadagdagan ng isang piyesang malaki. Sa halip na 12.8 lang yung gagastusin niya sa pyesa, nadagdagan pa siya ng another 35, no. So dito yung mga ibang pyesa ay inspeksyonin lang natin. So sa nakikita natin ay wala naman talaga naging sira, maliban lang doon sa ating clutch, brake band at saka yung sprung. So yung rebuilding kit ay wag na natin muna i-request, baka mabutas yung bulsa ng customer dahil may kamahalan ng pyesa ng Ford. So gagawin natin, ito lang yung ating papalitan, no. So yan, ayos pa yan. So papalitan natin ay itong ating reverse clutch drum, no? So ito yung ating kaha. Yan, makikita nyo na ubos na, wala nang natira, gasket na lang guys, no? So gagawin natin yung dalawang yan. At dito punta agad tayo sa ating BLR Auto Supply. Kaya Carrier Works, pasok. Ay, pabili nga ano re, pang Everest. Ito boss. Available yan boss. Okay. So matapos ang 1 linggo at 3 buwan ay dumating na. So ito na siya. Ang mga tropa natin dito sa Auto Supply. Si Joms and Ian. At dito dahil may pyesa na tayo ay dalhin agad natin ito, no. So yan guys ay 35k. Ito yung sprung. At ito naman yung 12.8 yung brake band kung tawagin. Ayan, makikita niyo yung bracket na napunggal doon sa luma. So yung mga yan ay malinis na, no. Hindi na natin binidyo kasi alam niyo naman kung paano linisin yan. Madali lang namang linisin, kaya ready to assemble na ulit si Carrier Works sa ating 5R55S na transmission Ford Everest 2011 model. So dito simulan na nating buuhin. So shortcut lang ito guys, no, dahil sa ayaw natin pahabain yung video, kaya dito medyo shortcut yung galawan natin. Pero kung gusto nyo naman guys panoorin kung paano to binuo na walang cut, ay meron tayong video nito, no, separate na kung paano siya binuo step by step. So dito fast forward lang tayo lagi at natakluban na natin yung ating transmission. So yan ay yung huling part na pinakauna ding tinanggal natin sa harapan. So dito tinakluban agad natin yung oil pan, binalik yung valve body at nilagyan ng ating Mercon 5 na ATF. So dito ay nakabit na natin yung ating torque converter. At dito ay magiging shortcut na naman yung video natin. Makalipas lang ang ilang minuto ay andito na po yung ating transmission at nakakabit na sa ating unit para masubukan agad natin kung umubra ba yung patsamba ni Carrier Works at kung maging happy ba yung ating customer. At dito ibaba natin agad para ma-testing natin, no. So nilagyan agad natin yun ng ATF, no. Habang hindi pa nakasalpak ay naglagay na tayo dahil sa mahirap tong isalinan ng ATF. So dito pagkababa pa lang ay siyempre paantarin agad dyan ni Carrier Works. At dito umandar na nga guys. So ayan yung RPM natin. So buhay na yung makina. So dito ay susubukan natin yung ating ginawang transmission kung uubra ba. So siyempre drive muna unahin natin. Ayan, makikita nyo umikot-ikot na po yung gulong. At siyempre dahil ang issue nito ay reverse, ay siyempre re-reverse din natin, no, yung ating selector. Tingnan natin kung iikot na po yung ating gulong. So ayan, effective yata ang ginawa ni Carrier Works. So umaatras na po guys yung ating gulong. At dito dahil may reverse na po yung ating Ford Everest, so kailangan na natin ibaba si lifter ito para masubukan. Siyempre Carrier Works, akyat agad yan sa driver side at susubukan yung kanyang ginagawa kung okay na ba talaga. Baka naman plastic lang yung pag-ikot-ikot no, ng reverse, kaya actually na natin. So yun, umatras na nga. Pero abante mo muna. Baka naman abante ang nawala. So ayun, kompleto pala.
So dahil dyan ay kampante na tayo na i-road test or ilabas natin para masubukan natin kung wala bang shift shock or wala bang back jab sa ating ginawa. Kaya ayan, tinuloy na ni Gary Works i-atras yung Ford Everest. Ang kasunod dyan guys, alam nyo na, at magkita-kita po tayo sa ating kung saan tayo magro-road test, no? So hindi natin kailangan ilayo ito dahil ang issue niya ay reverse lang naman. Ang kailangan na natin dito na ma-clear natin na walang issue shift shock, no? So dito kaunting segundo lang ay lalabas na tayo guys, no? Ayun, kumarurot na nga. At yun na nga, Gary Works. So dito guys ay nagro-road test na tayo sa ating ginawang isang Ford Everest. So ang issue nito guys ay yung reverse. So bale testing lang din natin yung ano ng drive kung normal yung kanyang shifting. Pero so far so good. Yung reverse natin wala namang failure guys, no? Wala namang shift shock. So goods naman. Pero kailangan para natin patakbuhin, no? Ayan ang sitwasyon ngayon dito. Napaka-traffic. Kanina pa yung umaga. So ito na yung finished product natin, no? At bali guys, yung pinalitan natin dito ay yung brake band at saka yung tinatawag na sprag o yung parang drum na malaki, yung sa reverse dahil nakayod nga, no? So bali yun lang guys ginawa natin. So goods naman. So hanggang dito na lang muna ang video natin, no? At medyo traffic dito sa lugar na kung saan tayo ngayon, Batangas. So yun guys, salamat po sa inyong panonood. Muli po, inyong lingkod, Gary Works.